Nagsisimula ang pelikula sa isang gangster na nagngangalang Koilin. Siya ang pinakasikat na gangster sa kanilang lungsod dahil sa kanyang tapang, hindi siya nag-aatubiling patayin ang sinumang manggugulo sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito si Koilin ay nasa libing ng isang mafia boss ngunit wala siya roon para magbigay galang. Sa halip plano niyang pumatay ng isa pang mafia boss. Dahil walang kaalam-alam ang mafia sa kanyang intensyon, inilabas ni Koilin ang kanyang baril at mabilis na inalis ang kanyang target. Pagkatapos ng trabaho, dali-dali siyang umalis. Pero nakita siya ng ilang pulis na umaalis kaya hinabol nila siya. Pagkatapos noon, nagawa ni Captain Chen Long na ma-corner si Koilin, at napunta sila sa isang matinding labanan. Sa kabutihang palad, ang mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban ni Koilin ay nakakatulong sa kanya na talunin ang pulis, at siya ay nakatakas. Gayunpaman, hindi sumuko si Captain Chen Long at patuloy siyang hinahabol. Mayroon na naman silang matinding laban, ngunit napatunayang napakalakas ni Koilin at nagawa pa rin niyang makatakas. Pagkatapos ng insidente, si Koilin ay naging wanted na kriminal. Makalipas ang 4 na taon, isang doktor na nagngangalang Chan Hu ang nakipag-ugnayan kay Koilin, na nagtatago. Agad niyang hiniling sa kanya na pumunta sa ospital dahil kailangan ng kanyang lola ng operasyon sa pagtanggal ng tumor. Nakalulungkot, kailangang harapin ni Koilin ang pagkawala ng kanyang lola, na nag-iisang pamilya niya. Di nagtagal, sa isang kafe malapit sa ospital, inabot ni Dr. Chan kay Koilin ang mga gamit ng kanyang lola, pera, at isang wristwatch. Si Koilin ay mukhang labis na nalungkot at isinuot ang wristwatch ng kanyang lola na may temang baboy para maalala siya. Ibinigay din sa kanya ni Dr. Chan ang mga resulta ng kanyang pagsusuri sa kalusugan, na nagpapakitang mayroon siyang stage 4 na kanser sa baga dahil sa paninigarilyo ng 5 pakete ng sigarilyo sa isang araw. Pagkatapos ay sinabi ni Dr. Chan kay Koilin na mayroon na lamang siyang 3 buwan na natitira upang mabuhay. Nang maglaon, nakipagkita si Captain Chen Long kay Dr. Chan at nagtanong tungkol sa pagkamatay ng lola ni Koilin. Dahil ayaw niyang maghinala, nagkunwari siyang walang alam, nagpas siyang protektahan si Koilin, sa paniniwalang hindi na siya magtatagal. Sa kabilang banda, si Koilin ay humingi ng patnubay sa isang templo, na nagtatanong kung gagawin ba niya ang hindi may isip o magpapatuloy na mabuhay sa kabila ng kanyang sakit na kanser. Nagtapon siya ng dice sa panahon ng kanyang mga panalangin upang magpas siya, ngunit sa bawat pagtapon niya ng dice, ito ay nagpapahiwatig na dapat siyang magpatuloy sa kanyang buhay. Sa kabila ng paulit-ulit na proseso, ang kinalabasan ay nananatiling pareho. Kinabukasan, habang nasa isang bangko para magdeposito ng pera ng kanyang lola, napansin ni Koilin ang kanyang larawan sa isang wanted poster kasama ang 3 kriminal na pulis. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya upang ituloy ang isang bagong layunin. Nagtapat siya sa isa sa kanyang mga kasamahang gangster, na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na magiging nangungunang kriminal bago siya mamatay. Kinagabihan, binisita ni Koilin ang klinik ni Dr. Chan at sinadyang kunin ang kanyang anak at ginawa niyang hostage para humingi ng tulong sa doktor. Ibinahagi niya ang kanyang pangarap na maging sikat bago siya mamatay. Upang makamit ito, plano niyang alisin ang kasalukuyang nangungunang 2 kriminal na naglalayong itatag ang kanyang sarili bilang pinakakilalang kriminal sa Taiwan. Plano ni Koilin na makakuha ng mga detalye tungkol sa nangungunang 2 kriminal na ginagamot ni Dr. Chan, na kalaunan ay pumayag na magbigay ng impormasyon para sa kaligtasan ng kanyang anak. Nakapagtataka, ang pangalawang kriminal, na si Hong Kai, ay madalas na pumunta sa klinik ng doktor para kumuha ng mga pain reliever dahil sa isang nerve condition. Siya ay nakikilala sa pamamagitan ng isang ahas na tato sa kanyang kamay, at nagpapadala lang siya ng isang batang babae upang kumuha ng gamot para maiwasan ang mga pulis. Bilang isang nagbebenta ng Chinese medicine, madalas na nagsusuplay si Dr. Chan ng makapangyarihang mga remedyo sa mafia, na nagbibigay sa kanya ng mga insight sa kanilang mga aktibidad. Sa kaalamang ito, nagtanong pa si Koilin tungkol sa numero 1 kriminal, na si Luho, na kilala bilang ang pinaka-brutal na kriminal sa bansa. Sa kasamaang palad, si Dr. Chan ay may limitado na impormasyon lamang, na nagtataglay lamang ng isang sick note na pagmamay-ari ng ina ni Luho, na maaaring magsilbing lead para kay Koilin. Nang makuha ang mga detalye, tinupad ni Koilin ang kanyang pangako at pinalaya ang anak ni Dr. Chan. Gamit ang mga nakuha niyang impormasyon, nagpasya si Koilin na magrente ng kwarto sa hotel sa tapat ng salon. Nakapagtataka, nadiskubre niya na ang salon ay isa palang hideout ni Hong Kai.
Sa loob, sina Hongkai at ang kanyang mga barkada ay kumakain at nagpa-party-party matapos ang isang kamakailang pagpatay na ginawa nila. Sa panahon ng kanilang pagsasaya, nakipag-usap si Hongkai kay Mei Mei ngunit bigla niyang hinampens ang isa sa kanyang mga tauhan, at ito ay nasaksihan ni Koilin sa kanyang bintana. Kinabukasan ay bumisita si Koilin sa salon ni Mei Mei, na nagpapanggap na isang customer. Gayunpaman, nakialam si Hongkai at ginagawa niya ang mga tungkulin ni Mei Mei. Bagamat sa una ay parang regular na barbero lang siya, ngunit alam ni Hongkai kung ano ang intensyon ni Koilin. Sa kabutihang palad, ang mga pulis ay namagitan bago mangyari ang anumang pinsala, at hinikayat ni Mei Mei si Koilin na umalis na nagbabawal sa kanya na bumalik. Galit na galit, bumalik si Koilin sa kanyang silid at nakita niyang hinalugog ang kanyang silid ng ibang tao. Determinado siyang kumilos, iniimpake niya ang kanyang mga gamit at inilagay ang mga ito sa trunk ng kanyang sasakyan. Nang gabing iyon, si Koilin, na pinalakas ng kanyang gamot sa kanser, ay nagtakdang harapin si Hongkai. Sinimulan niya ang misyon sa pamamagitan ng pagpatay sa driver ni Hongkai. Samantala, inaabangan ni Hongkai ang pagdating ni Koilin. Sa kanilang pag-aaway, hindi inaasahang dumating si Captain Chen Long sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Captain Chen Long si Koilin na hinahabol si Hongkai. Nang makakakita siya ng pagkakataong mahuli ang parehong mga kriminal, nagpa siya si Captain Chen Long na unang hulihin si Koilin. Galit na galit pa rin siya kay Koilin dahil sa kanilang nakaraang enkwentro na 4 na taon na ang nakakaraan. Naglaban na naman sila, kung saan muling nanalo si Koilin, nabali pa nga ang binti ni Captain Chen Long sa proseso. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtugis kay Hongkai, sinundan siya ni Koilin sa isang malawak na field. Nagsasagawa sila ng isang matinding tunggalian, na parehong nagtamo ng mga pinsala. Sa kabila ng mga paunang hamon, kalaunan ay natalo ni Koilin si Hongkai. Ilang sandali matapos bumalik sa salon, isinama ni Koilin si Mei Mei, pinatay ang iba pang tauhan ni Hongkai sa daan. Kinabukasan, pumunta sina Koilin at Mei Mei sa dalampasigan. Ipinahayag ni Mei Mei ang kanyang pasasalamat kay Koilin sa pagligtas sa kanya mula kay Hongkai, na inihayag niya na si Hongkai ay ang kanyang stepfather at naging sanhi ng kanyang matinding pagdurusa. Bago humiwalay, hiniling ni Koilin kay Mei Mei na iulat siya sa pulisya para sa pagpatay niya kay Hongkai, na umaasang maitataas ang kanyang katayuan bilang isang kriminal. Hindi nagtagal, sa isang ginagamot ni Koilin ang kanyang mga sugat habang nanonood ng balita sa TV. Gaya ng inaasahan, iniulat ng lahat ng channel ang kanyang mga marahas na pagpatay. Nang makita ito, nakaramdam si Koilin ng pagmamalaki at kasiyahan, dahil isang hakbang na lang, siya ay palapit na sa pag-abot ng kanyang layunin sa buhay na maging pinakakilalang kriminal sa Taiwan sa pamamagitan ng pagpatay sa nangungunang kriminal. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghahanap, hinanap ni Koilin ang pinagtataguan ni Lu Ho gamit ang medical note na ibinigay ni Dr. Chan. Gayunpaman, nang bumisita siya sa isang ospital upang magtanong tungkol sa liham, ang mga nurse ng ospital sa halip ay nagtalaga sa kanya ng isang gawain na ihatid ang mga abo ng kanyang ina sa isang tinukoy na address. Pagdating sa address, nagulat si Koilin nang makakita siya ng isang grupo ng sekta. Malugod siyang tinanggap at binigyan siya ng masarap na pagkain. Nang maglaon, dumalo siya sa isang seremonya na ibinigay ng pinuno ng sekta, ngunit biglang nagkaroon ng sakit si Koilin, at nagsusuka siya ng itim na likido. Sa pag-aalala, sinamahan ng leader ng sekta si Koilin sa ospital kung saan nalaman nila na na-diagnose siya ng cancer pagkatapos ng pagsusuri. Nang malaman ang tungkol sa sakit ni Koilin, nakita ng leader ng sekta ang isang pagkakataon at hinikayat siya na ang pagsali sa kanilang grupo ay makapagpapagaling sa kanya. Matapos dumaan sa isang ritual para linisin ang kanyang mga kasalanan, ibinahagi ni Koilin ang kanyang motibo sa paghahanap kay Lu Ho sa pinuno ng sekta. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya na si Lu Ho ay pumanaw na ilang taon na ang nakararaan, at ipinakita pa sa kanya ng pinuno ang libingan bilang patunay. Nang malaman ang pagkamatay ni Lu Ho, nagpa siya si Koilin na sumali sa sekta. Sumailalim siya sa isang pagsusuri sa kalusugan, ngunit pagkatapos ng pagsusuri, nakakagulat na nawala na ang mga palatandaan ng kanser sa kanyang baga, na nagpapatibay sa kanyang pananampalataya sa grupo. Upang lubos na mangako sa sekta, nagpa siya si Koilin na ibigay ang kanyang mga ari-arian, kabilang ang malaking halaga ng pera at ang wristwatch ng kanyang lola. Sa kabila ng pag-aalinlangan na sunugin ang mahal na gamit ng kanyang lola, sinunod niya ang nais ng pinuno ng sekta.
Naging normal ang sumunod na araw hanggang sa biglang nagkasakit ang isang bisita sa seremonya na nag-udyok kay Coilin na isugod ang bata sa ospital. Doon ay nabunyag na sinadyang lasunin ng sekta ang mga miyembro, kabilang si Coilin, upang palakasin ang impluwensya ng kanilang pinuno. Sa parehong lokasyon, nakita ni Coilin ang medical reports na dinadaya ng mga doktor upang maniwala ang ina ng batang lalaki. Lalong lumaki ang kanyang hinala sa mga tagasunod ng sekta nang sinamantala nila ang tiwala ng babae para kunin ang kanyang kayamanan. Sa kanyang sorpresa, ang mga ari-arian na sinasabing sinunog para sa ritual ay talagang nakaimbak sa isang bodega, na naglantad sa panlilinlang. Nagtataka, pumasok si Coilin sa bodega upang mag-imbestiga pa. Sa loob, natuklasan niya na ang mga kayamanan ng mga tagasunod ay iniipon doon para makinabang ang pinuno ng sekta. Nang sumunod na araw, habang ang babae ay sumasailalim sa ritual ng paglilinis, si Coilin ay namagitan upang pigilan siya. Gayunpaman, walang kakayahan si Coilin na lumaban dahil sa dami ng umaatake sa kanya. Kasabay nito, inutusan ng pinuno ng sekta ang kanyang mga tagasunod na ilibing si Coilin ng buhay bilang parusa. Gayunpaman, sa kabila ng paglibing sa kanya ng buhay, nagawa ni Coilin na palayain ang kanyang sarili mula sa lupa. Dahil sa pakiramdam na pinagtaksilin siya ng pinuno ng sekta, kinuha niya ang kanyang baril at hinukay ang sinasabing libingan ni Luho, ngunit wala itong laman. Lumalabas na si Luho ang pinuno ng sekta sa lahat ng panahon, na may parehong tato na kalapati tulad ng ipinapakita sa mga wanted na poster ng mga kriminal. Napagtanto na si Luho ang parehong nangungunang kriminal at ang kanyang pangunahing target, hindi nagaksaya ng oras si Coilin. Bumalik siya sa bulwagan at hinarap si Luho at ang kanyang mga alagad. Inilantad niya ang tunay na pagkakakilanlan at mga krimen ng kanilang pinuno. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Coilin si Luho sa harap ng kanyang mga tagasunod. Gayunpaman, ang pagkauhaw ni Coilin sa hustisya ay hindi sapat ang kamatayan ni Luho bilang bayad. Napagpasyahan niyang alisin din ang lahat ng mga tagasunod ng sekta, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong tumakas. Nagbilang si Coilin hanggang 10, sisimulan niya ang masaker kapag matatapos na ang kanyang pagbilang. Di nagtagal matapos magawa ang kanyang misyon, nagpasya si Coilin na bumalik sa kanyang bayan. Habang nakasakay sa isang barko, hiniram niya ang telepono ng isang babae at nakipag-ugnayan kay Kapitan Qianlong upang ayusin ang kanyang pagsuko sa pagdating niya sa pantalan. Walang pagtutol na sumuko si Coilin sa mga pulis, hinarap pa niya ang mga reporter na nakaabang sa kanya sa pantalan. Dahil sa kanyang walang awa na mga aksyon, si Coilin ay itinapon sa bilangguan at sinentensyahan ng kamatayan. Isang araw, binisita ni Dr. Chan si Coilin na may kalbon na ulo, na isiniwalat na nagsinungaling siya tungkol kay Coilin na may stage 4 na kanser sa baga. Sa katotohanan, siya talaga ang nagdurusa sa sakit na kanser. Si Dr. Chan, na umaasang susuko si Coilin sa pulisya, pero pinatay muna niya ang dalawang pinakamapanganib na kriminal. Sa kabila nito, gumagaan ang pakiramdam ni Dr. Chan dahil pinili ni Coilin na pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kriminal na iyon. Ilang araw bago siya bitayin, gumawa ng huling kahilingan si Coilin na si Maymay na ang mag-ahit sa kanyang balbas. Pinagbigyan ni Kapitan Qianlong ang kahilingang ito, dinala si Maymay sa kanya. Parehong malungkot ngunit kontento na sina Coilin at Maymay sa kanilang huling pagkikita. Umiiyak si Coilin habang inaahit ni Maymay ang kanyang balbas, at ibinigay ni Captain Qianlong ang pink na wristwatch ni Coilin kay Maymay. Ito ay isang simbolo ng kanyang paggalang sa kanya. Bilang kapalit, binigyan ni Maymay si Coilin ng isang larawan na may isang pink na baboy, na labis na humipo sa kanya. Sa araw ng kanyang pagbitay, tumanggi si Coilin na depensahan ang kanyang sarili, piniling harapin ang kanyang kapalaran ng buong tapang habang siya ay nakangiti. Bago siya bitayin, inaliw niya ang kanyang sarili sa pag-iisip na muli na niyang makakasama ang kanyang lola sa kabilang buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.